our day 1 going to Boracay. At eto na nga, nasa NAIA Terminal 2 na kami waiting ng departure. Dahil first time na mga bata, ayan, dyan sila sa tabing bintana para makita nila ang view. Mababa na siya kasi malapit na kami mag-landing. And there you go, naglanding na nga po ang aming airplane na sinasakyan. Dito yan sa Malay Aklan. Iyan yung pinakamalapit na airport papuntang Boracay. After an hour of flight, so eto na nga, naglanding na ang airplane na aming sinasakyan. At eto, bumungat ang napakainit. Pero may pahiram ang AirAsia na payong kasi talaga namang sakit sa balat. Dahil maglalakad ka pa papunta sa kanilang terminal. So ayan, buti na lang di gulong yung aming dalambag at tagatulak ang daddy. At eto na ang mga turistang ewan. Ayan na sila naglalakad. At balak pa nga nilang iuwi ang payong. Yun. Waiting naman kami dito ng van papuntang Katiklan Port. After a minute, yan, nakarating na kami sa Katiklan Port. Sasakay na kami ng bangka going to Boracay Port naman. Ikaw dapat mauna eh. Pag nahulog ako, Touchdown Boracay. Sakay na kami ng e-tricycle nila. So ayan, doon kami sinundo nung aming kausap. Papunta na kami niyan sa Station 2 kung saan nandun yung aming pinareserve sa Bamboo Resort. Mga 30 minutes lang naman yung biyahe papunta na yung Station 2. Doon kasi yung location ng itang Bamboo Resort. May kaunti kaming lakarin kasi hindi daw pwedeng pasok yung e-tricycle dun sa resort na aming tutuluyan. At last, nakarating na rin kami sa aming resort na tutuluyan. Ayan, winelcome nila kami ng greetings at saka ng pa-drinks. Picture-picture muna bago kami umakyat sa room. And then, prepare kami papunta naman sa aming kakainan. So, eto na, nag-order ang daddy na mga seafoods at saka sabaw para may lakas para bukas. Sa gilid lang ito, along the way, papunta dun sa hotel namin. Malapit lang. Masarap naman yung food, kaso medyo pricey talaga. Pagkatapos namin kumain, gumala muna kami. Konting lakad-lakad, tingin-tingin. And bumili si daddy ng drinks at saka rin kami diyan. Umupo. Tapos bumili rin ng balot. So ayan, diyan kami sa gilid ng dagat nagtambay. Konting pahinga. Tapos sa likod namin may mga resto bar dyan. Merong mga nagkakantahan. At meron din dyang magpa-fire dance, ayan. Malapit lang yung resort na amin tinutuluyan dito, kaya no worries umuwi. Katabi lang din niya mga ibang restaurant. So, walang problem kapag kayo gutom, gusto mo nang kumain, madaming mabibilhang food. Meron din bar and restaurant yung resort. Tsaka meron din mga budget-friendly na kainan sa gilid niya. Kaya wala kang worry kapag medyo tight ka na sa budget. Padami na ang tao dyan. Pero around mga 10, yan, kumapunti na sila. Saglit lang itong mga nagpa-fire dance kasi nalipat pa sila ng ibang restaurant para doon naman sila mag-perform. Hindi na rin kami nagtagal at umuwi na rin kami sa resort para makapagpahinga. Our day 2. We are preparing while waiting sa sundo namin para sa aming water activities. Ayan, kaya natulog muna ang daddy. From Station 2, we are going to Station 3 kung saan nandun yung ticket area tsaka yung daan pasakay ng mga bangka or yate. Yan. Yan. Medyo malapit lang naman, mga 500 meters siguro yung lakarin. Yung towel na dala ng daddy ay galing dun sa resort. Nagpapahiram sila as long as ingatan nyo, wag iwawalat. Babalik nyo rin naman after gamitin. And then kinabukasan, pwede ka ulit manghiram. Ang ganda ng panahon, sakto-sakto sa aming water activities, island hopping, banana boat, snorkeling, at saka helmet diving.
Waiting na kami dito na aming sasakyan. Ayan. Ayan si Joyce, nakaupo sa gilid ng dagat. Tapos picture muna, ang daming tao ng time na yan. Maganda rin ang panahon, kaya perfect for the water adventure. So, eto na nga, pinasakay na kami sa bangka. Sino yung mga kasama? Noong una, akala talaga namin is bangka, literal na bangka, pero hindi pala. Speedboat muna yung sasakyan namin and then ita-transfer kami sa yate. Yun na yung yate ang mag-tutor sa amin, mag-island hopping, and then yun na rin yung sinakyan namin hanggang sa makauwi kami. Yate and then speedboat pag-transfer para malapit. Medyo maalog yung daan na iyan kasi medyo maalon. Ayan, kaya Naka-video na. kapit-kapit lang. Hindi na kami nakapag-video kasi na-excite na kami. Sa bangka kami sumakay. So, pagdating namin dun, iba yung ticket namin sa speedboat pala muna. And then, ito transfer kami sa yate. So, ayan na, nasa yate na kami. Time check, mga 9 a.m. to ng umaga. Bale, island hopping yung aming first activities for the day. Ayan ang aking mga kasama. And there you go, our first adventure is island hopping. Madami siyang island na pupuntahan. Kaso hindi na kami nag-avail nung iba kasi may entrance fee. Dito sa isa, wala daw entrance fee. So, doon na lang kami napunta. Ang una ay ang Poca Beach. Ayan, napakaganda ang linis ng tubig. Ayan, ang puti. Samputi din ang buhangin. Pwede ka mag-swimming dyan, tapos marami nakaabang diyan para sa crystal kayak. Pwede ka magpa-picture doon. Mura lang siya, pero yung sa amin kasi nakasama na sa package. So, ayan, picture lang. Kasi ang init, ayan. Ito, panoorin natin ang mga pictures nila. Ito daw yung Crocodile Island. Nakamukha naman daw kasi ng crocodile, kaya siya tinawag na Crocodile Island. Wow! Yan yung sikat na Crystal Cove sa Boracay. Pwede daw mag-swimming dyan, tapos may aakyatan ka ganun. Maganda daw dyan, so baka next time na lang. Kasi nagugutom na yung daddy namin. Nakala niya, yan lang yung aming activities. Pero hindi niya alam na meron pa mga water activities. Ayan, nag-snorkeling kami bago kumain. Noong una, hindi namin plano mag-snorkeling, pero sige, napatalo na lang din kami. Ang saya din pala. Ganda, nakakatuwa yung mga isda. Makikita mo talaga pag lumubog sa tubig. Tapos pinapalapit nila, pinibigyan nila ng pagkain para lumapit yung mga isda. Ang saya lang. So, ito na nga yung pinakakaantay namin ng banana boat riding. Pero bago ang kami sumakay dyan, nag-lunch muna kami dun sa island. Ang sarap na kanila, unlimited seafoods and barbecue. So, pagkatapos kumain, sumakay na kami ng banana boat at ayan, nag-ride na nga. Inikot kami sa Crystal Cove. Inikot-ikot kami dun sa mga islands.
And then, bawal na daw magtaob. So, straight lang. Tapos, konting picture-picture. Wala kaming camera. Buti na lang si kuya may dalang iPhone. So, siya yung nagbibideo dyan. So, ayun na nga, tapos na ang aming adventure for the second day. Yung crystal kayak na picture taking, sa third day na namin gagawin nyo kasi ang dami namin. So, ayun. Nasa speedboat kami yan, ililipat na kami sa yate. Tapos, ihahatid naman na kami doon ulit sa Station 3. Pababa na kami nito. Maalon pala pagkahapon na. Ayan, so inalalayan naman kami ni Kuya. Yeah. Maalon kaya dahan-dahan lang sa paglalakad. Tuhod mo. Ano po? Bakod. Oh! Diba sabi ko sa inyo sa ginawat, ano, hirap. Uugot-ugot na. Salbahe. Ang ganda ng lakad eh. Maynila. Naging ganun na siya. Oh! Oh, ako pala ang aakay. So, in-stop ko yung pag-video kanina kasi nga, ang likot ng dagat, ang alon. So, eto, pauwi na kami. Yan ang Station 3. Papunta naman na kami sa Station 2. Sa gilid na kami naglakad kasi ang baba ng tubig. Tsaka ang ganda, pina ng buhangin. Ayan no, kung makikita nyo, ang sarap maglakad. Baba ng tubig. Naguligo may ano kami. Pihikan ata eh. Baba dito. Drop yung pihikan dito.
Yan. Alas 10 na po. Kaya tahimik na. Medyo quiet kinamarut. Kumparehas kung karabat chuchararat cha-cha. They already removed. Tanggal na tayo. Doon na sa papa. Cause it's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalamig? Doon lang. Maulan ba sa inyo? Dapat magtanggal na tayo, no? Kanina pa ako nakaganito.